We love comparing. Gustong-gusto natin yan. Halos araw-araw tayo nangkukumpira. Mahilig tayo mangkumpira sa mga luma at bago. Minsan, yung iba, sinasabi nila, mas maganda pa nung araw. Sabi ng mga kabataan ngayon, nakakatawa kayo nung araw. May comparison. Parang ganito. Tingnan niyo. Nung pumunta sa buwan ang mga astronaut, they took 5 photos. Yun lang ang kaya nilang gawin. Ngayon, you went to the bathroom and you took 37 photos. Ibang-iba. Ano pa? Gusto nating ikumpira. Saan gawa itong bagay na to? Saan ito? Anong mas matibay? Anong mas hindi? Parang ganyan. Nagbanggaan ng bisikleta at kotse. Kita mo kagad ang made in China, made in Germany. Naku, we love comparing. Ito pa, kakain ka to, order ka ng hamburger, nakita mo yung picture, pero nung dumating sa'yo pagbukas mo, itong itsura. We love comparing. Okay. Sino sa inyo ang nag-diet or nagda-diet? Okay, mahiya magtaas sa kamay. Nagda-diet. Ayan. Ano nangyari? Pag nagda-diet ka, you know what you do? You watch what you eat. Yan eh. Bantayan mo yung kinakain mo. Diet tayo You watch what you eat. But this is the toughest part of a diet. It is not watching what you eat. The toughest part in a diet is watching what other people eat. Diba? Ano kayo kinakain? Hindi na ako pwede niyan. Diba? We love comparing. And the worst part is this. We compare ourselves with others. May nag-post. Ito ang post niya. Pero may nag-comment. Ito ang post. Tingnan mo. Ito ang comment niya. Naranasan ko na rin yan eh. Ito yung karugtong. Yung humawak sa bakal. Hindi pala yung yumakap, di ba? We love comparing. And a lot of people belittle their own gifting. Minamaliit yung galing nila. Because they always compare themselves with other people's gifts. I would like you to believe our one big message today. And this is the one big message that I would like you to believe in. Your anointing is enough. Your anointing is enough. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, your anointing is enough. Dali. Sige, tatanungin ko kayo. Sino sa inyo rito, okay? Mahiya ha, taas nyo lang kamay nyo. You know that you are good in cooking. Magaling kayo magluto. Ayan, ay, galing naman. Diba? Yung pang nagluto ka, sarap na sarap yung mga tao. Wow! Very good. Ganda yan. Alam mo, I'm good in cooking. Alala ko yung pamilya, kumain sila sa labas. Tapos nung hinain na ng waiter yung pagkain, aba, yung tatay, kuha agad ng pagkain. Tapos yung mga anak nagulat. At sabi ng mga anak, Daddy, mag-pray muna tayo. Kasi sa bahay, bago tayo kumain, pray tayo ng pray. Bakit dito sumusubo na kayo? Alam mo, sagot ng tatay. Sa bahay kasi, nanay nyo nagluluto. So, kailangan dasalan muna. Lord, pasarapin niyo to, Lord. No? Dito, hindi siya, kaya masarap to. No? Okay. Sino sa inyo magaling magtinda? Very good in selling. Galing, di ba? Lahat ng ibenta, binibili. Galing. Online, physical. Alam mo, I am very good in selling. Lahat na binenta mo. At lahat bumili. Sino sa inyo magaling mag-ayos-ayos? Fixing stuff. Sino yan? Taas ang kamay. Fixing stuff. Ayan, o. Di ba? Ako, ang tawag sa akin, seraniko. Alam niyo yung seraniko? Hindi mekaniko.
sira, Nico. Pag inayos, nasisira lalo. No? I-tape na lang. Yan. Sino sa inyo rito, you are good in making people happy? Yan. Diba? Yung iba, itsura pa lang ang saya na namin. Pagpasok mo pala, wala ka pang ginagawa. No, effortless. No? Face pala, you know what you're good at. Alam mo saan ka magaling. God gave you that gift for a purpose. And this is what He wants you to do with that gift. With those gifts, you embrace it, you celebrate it, you develop it, and then you use it. Alam mo, merong kang galing. Embrace it, celebrate it, develop it, and then use it. Why? Because your anointing is enough. Your anointing is enough. Yung kwento natin si David, lalabanan niya yung higante. Yung hari nagkamutang ulo. At sabi nung hari, tutulungan kita para manalo ka. Gamitin mo tong espada ko. Gamitin mo tong armor ko. You know what King Saul was doing? He was helping David because he did not believe that David's anointing was enough. He wanted to add to it. Dadagdagan ko. Kaya binigay lahat. But David removed all of these. Why? Listen, my dear friends. What is best for others may not be best for you. Remember this. What is best for others may not be best for you. So stop comparing. Sabi mo sa katabi mo, stop comparing. Dali. Because what is terrific for her, may be terrible for you. What could be terrific for him could be terrible for you. Minsan ganyan, titingnan mo yung bakit pinatulan ng girl yan? Hindi naging boyfriend, di ba? Pangit. Dapat ako na lang. Ganyan. Alam mo ba't pinatulan yan? Para magka-chemistry. Ang chemistry ay, di ba? Alam niyo yan Ebony, ivory. Young and old. Langit at Beauty and the Jekyll and Hyde. Di ba? Jack and bakit iba? Iba alam ko no? Di ba? Yung magkaiba Kaya, alam niyo yon pag yung babae di maganda, tapos nagkatuluyan sila ng isang guwapo na lalaki, ang tawag dyan, swerte. Pag pangit yung lalaki, nagkatuluyan sila ng napakagandang babae, ang tawag dyan, tsamba. Pag pareho silang pangit, pangit ang babae, pangit ang lalaki, ang tawag dyan, kapwa ko, mahal ko. So tignan mo ngayon ang asawa mo. Ikaw ba'y nakatsamba? Ikaw ba'y sinwerte? Talagang kapwa ko'y mahal ko. Diba? We love comparing, please. Do not borrow another person's anointing. You should not borrow another person's anointing. You should not. Anointing niya yun. May sarili ka. Why? Because your anointing is enough. When I say anointing, I mean your talents, your gifts, your purpose, saan ka nag-aral, lahat yan sa buhay mo, lahat yon is who you are. It is enough to defeat your giant. Your anointing is enough.